Nagkaroon na ng sisihan sa hindi magandang kinahinatnan ng Gilas program ngayong taon. Ibinulgar ni SBP President Al Panlilio na si Coach Tab Baldwin daw talaga ang may kasalanan sa lahat ng struggles ngayon ng national team. Pero sa kabila ng statement na yon, bakit higit 90% pa rin ng mga fans ang pumapanig kay Coach Tab? Ang biglaang pagbabaraw sa pwesto ni Coach Tab ang naging simula ng pasakit para sa programa. Matapos mabigyan ng sapat na ensayo, nagkaroon ng magandang resulta ang mga games at bumalik ang amor ng mga fans sa national team dahil nga sa liwanag na nakita, bigla-bigla namang binitawan ni Coach Tab ang posisyon dahil ayaw niyang mag-coach sa paparating na window. Ang lumabas na balita noon ay magpo-focus na lamang muna siya sa Ateneo. Pero may mga usapin din na wala kasi talagang manlalaro ang batikang tactician dahil bukod sa hindi available ang mga college players, marami na rin ang nagsili parang manlalaro overseas para doon maglaro professionally. Hindi rin naman makakalapit si Coach Tab sa PBA dahil marami siyang naapakan dito dahil sa kanyang controversial statement na tactically immature ang mga local coaches sa Pilipinas at pinunarin niya mismo ang sistema sa ating domestic league na PBA. Kaya kung iisipin wala talagang mabubuong maayos na team si Coach Tab para sa February window. Sa kanyang pagbitiw, sabay na ring lumabas ang issue na merong problem talaga internally. Na kesyo hinayaan niyang magsialisan ng mga national team players natin papuntang ibang bansa. Yung mga B-League boys, maging si Jordan Heading papuntang Taiwan na supposedly may kontrata na maglaro lang sa national team at na-breach niya ito. Kaya naman hinihintay pa siyang imbitahan ulit sa national team kahit na gusto na nitong maglaro muli. At simula nga nun, nasira na ng tuluyan ng magandang bagong simula para sa Gilas Pilipinas at nagkanda leche-leche na muli ito. Dinurog tayo ng New Zealand sa second at third window, natalo sa gold medal game kontra Indonesia sa SEA Games, natalo rin sa Japan na hindi nanalo sa atin sa loob ng 12 years at hindi nakapasok ng quarterfinals ng Asia Cup for the first time in 15 years. Sunod-sunod ang hindi magagandang nangyari sa team at si Coach Tab Baldwin nga ang tinuturo ngayon ng SBP bilang responsable sa lahat ng yon dahil tila pinabayaan nga nito at iniwan sa ere ng pambansang koponan. Pero ngayon, sa kabila ng yon, bakit marami pa rin ang pumapanig na mga fans kay Coach Tab Baldwin? Well, unang-una, hindi pa naririnig ang side niya. Tsaka marami rin kasing butas ang kanilang sinabi. At more harm than good pa ang epekto ng pag-point fingers nila given ng current situation ng national team. Parang naging escape o sinisisi na lang si Coach Tab sa mga nangyari nito. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya ang pinaka-problema, kundi ang buong programa na nabigo silang i-address. Naniisi lang tayo ng isang tao pero bago pa naman dumating yon, magulo naman na talaga ang programa natin. Hindi sustainable. Nakita na natin yan noong 2014 FIBA World Cup. Ang ganda ng laro ng team, then 3 years later, dinurog-durog na tayo sa FIBA Asia Cup. Naulit lang yan ngayon. Biruin nyo nag 6-0 sa Asia Cup qualifiers at sumabay sa Serbia, then biglang lagapak ngayon at nag-break ng record sa kabilang side ng history. Sa madaling salita, wala pa rin tayong maayos na pundasyon para sa programa. Nakabase sa isang tao ang success natin. Wala yung continuity o sustainability in the future. Kumbaga para kang Cleveland Cavaliers na finals contender pag may LeBron James pero kung wala, babagsak ang laro. Nabigo silang i-address o ayusin yung mga mas malalaking problema. Sa ating professional league pa lang ang B-League, KBL, Lebanese Basketball League at iba pa, nakapagpadala ng mga pros nila sa Asia Cup dahil nagbigay daan yung liga nila. Pero tayo, walang ganon. Tuloy-tuloy lang. Ilang araw lang naman yung Asia Cup. Subok na rin yung triple headers para habulin yung mga nawala. O kung maaapektuhan man yung revenue, adjust na lang yung laro o dagdagan ng game day per week. Sa mas malaking picture, napakahaba ng normal na PBA season sa atin. Halos buong taon. Walang katulad na matagal na off-season sa ibang mga bansa. Kaya ang ending, walang sariling panahon para i-solidify ang ating national team at ma-develop bago ang World Cup. Oo naman, business yon. Pero alam mong may pagkukulang kung yung ibang liga nasusuportahan naman ng ayos yung national team nila. Biruin mo, third window, kailangan natin ng mga pros. Japan pa ang nakapagpahiram ng mga Pinoy pro na sina Dwight at Kiefer. Kailangan natin ng big man nun Kahit ipahiram si Junmar o Japeth tapos i-adjust na lang yung games ng team nila, wala. Hindi lamang yan yun, napakarami pang ibang mga problema kung bakit hindi makuha yung mga players na kailangan, hindi makuha yung training time na kailangan, kaya hindi makuha yung resulta na kailangan. Hindi natin pwedeng isisi lahat to sa isang tao dahil marami naman talagang problema sa Philippine basketball ngayon at nagbubulag-bulagan tayo ron. Kaya mas nakasama pa talaga yung sinisi nila si Coach Tab Tsaka baluktot, si Coach Chot hindi pinayagang mag-resign, si Coach Tab hinayaan. Si Coach Chot pwedeng magpasub kapag hindi siya pwede, si Coach Tab bawal. Di ba? Marami namang butas, bakit iisang tao lang ang sinisisi natin? Sabi nga sa librong binabasa ko ngayon, kung iisipin mo na nasa iba ang problema, kailangan mo silang baguhin. Pero kung iisipin mong sayo ang may problema,
kailangan mong baguhin ang sarili mo. Mas madali yon. Kaya imbis na isisi sa isang tao yung pagbagsak ng national team, bakit hindi natin isipin na bakit ang hina ng pundasyon ng programa na kapag may nawalang isang tao, back to zero tayo. Ang pag-amin na may problema rin sa'yo ang first step para sa pagbabago. Thank you for watching! I-komento na ang saloobin mo tungkol dito, please subscribe na rin at i-like ang ating video.